hello po, papakita ko po kung paano po mag-refresh po ng program ng Piso Wi-Fi. So for example, yung Piso Wi-Fi nyo po ayaw mag-load kahit may internet naman po, tulad nito sa ilaw, ito may internet. Pero ayaw mag-load ng program ng Piso Wi-Fi, tatanggalin po natin itong micro SD kung saan nakapaloob yung program ng Piso Wi-Fi. So bago po tanggalin, papatayin po muna natin itong board na to. So pinutin lang po ito ng isang beses and hintayin mamatay po itong kulay dilaw na ilaw. Yan, pagpatay na po yung dilaw na ilaw, pwede po natin hugutin itong power ng board para safe po. Then, pagkatanggal po, i-eject po natin itong SD card. So, itong SD card, para i-reflash, kailangan lang po natin ng SD card reader at isang computer o laptop. So, punta po tayo. So, ito po. Ganito po ang SD card reader. Sasaksak lang po natin siya. So make sure madidetect po siya. Yan, tulad nito. So sa una, dahil may program po siya dati pero baka nga na-corrupt, pwede nyo siyang i-format po kung lumabas to. So quick format, start po. Then okay, para ma-wipe po yung laman ng SD card at ma-installan ng panibago. Yan, format complete, okay. So close na natin po to. So ang una po gagawin natin, installan po natin yung mga kailangan na software para i-reflash siya. So ang una po ay Balena Etcher. So type nyo lang po sa Google o sa Chrome, Balena Etcher download. Then ito pong unang website na lalabas na to. Then punta po tayo sa download Etcher. Then may lalabas pong mga pipilian dito. So kung gamit nyo po ay syempre Windows, edi Windows po yung i-download po natin. So yan, hintayin lang po natin to ma-download. So sa case ko po, meron na po akong Balena Etcher na download ko na po siya. So lalabas lang naman po setup program niya, install nyo lang po yun, and then magra-run na po siya. So kung install na po yung Balena Etcher nyo, ito po yung lalabas. So try nyo po siya i-run as administrator. Ganan. So bali ganito po yung itsura niya pag na-install nyo na po. Next naman pong i-install ay yung mismong pang program na i-reflash sa Piso Wi-Fi. So search nyo lang po add a piece of download. Then ito pong unang website na lalabas, pindutin nyo po. Then dito nasa downloads na po tayo. So sa case nyo po, ang board na gamit ng Piso Wi-Fi po natin ay Orange Pi 1. So ito pong Orange Pi 1 ang pipinatin po natin. Tapos may dalawa pong lalabas, business at light version. So sa case po natin, light version yung naka-install sa ating Piso Wi-Fi program. So download nyo lang din po yan. So may lalabas na parang Google Drive link, download nyo lang po yan. Download anyway. So yung magda-download po siya. So sa case ko po may na-download na po akong ganan. So dito po siya. So pag download nyo na po to, extract nyo lang po siya para mag-extract po kayo ng zip file. So extract all. So pagka-extract nyo po, ganito pong lalabas, naka-folder na po siya. So pag install nyo na po yung Balena Etcher and yung add a piece of OPI1 na program, buksan nyo po ulit yung Balena Etcher. So piliin po natin flash from file. Tapos hanapin po natin yung in-extract natin na add a piece of OPI1 Lite na yung folder, yung hindi po yung zip. So ito po naka-extracted na, piliin po natin siya. Then babasahin po siya po dapat siya ng ganan. So pag nabasa po siyang ganan, pinitin lang po select target, then i-check nyo po. So usually yung SD card po at saka yung SD card reader, ang tawag na lalabas ay generic mass storage USB. So check nyo lang po yan. Yan. Then select po. Then flash. Then mag-i-starting po siya. Kung yan, pag nagsimula na pong flashing, ibig sabihin okay po yun. Hintayin lang po natin matapos siya. Wait. So kanina po kinat lang po namin, pero pag tapos na po siya, ito yung lalabas, flash completed, successful po dapat. So okay na po yon. So gawin po natin ay i-eject po natin to yung USB drive. So pag ejected na, pwede na pong mahugot itong SD card at SD card reader. So yan. Pag okay na po, babalik na po natin to dun sa Piso Wi-Fi board. So balik po tayo dito. Isaksak lang po ulit natin siya. Then para safe din po yung buong machine, pwede nyo po siyang i-unplug and plug ulit. So yun po yung gagawin ko. Unplug yung machine. Then plug po siya ulit.
Para safe naman po siya yan. Plug basta't itong OPI board ay walang power sa habang ina-unplug and plug nyo po. So pag okay na po siya, i-plug nyo lang po ulit ito para magka-power yung mismong board. Automatic mag-i-start na po siya. Yan, kakailaw. Tapos wait po natin. Dapat iilaw din po to, ibig sabihin may na-receive na internet, pati rin po itong USB LAN na tinatawag. After nag-blink, kailangan steady po siya yung ilaw. So wait lang po natin ng konti. So yun, pagkabalik nyo po ng SD card dun sa board ng Piso Wi-Fi, wait lang po kayo ng ilang minutes para mag-load ulit yung program. So pag ganun po, try po natin na kumonect. So sa case nito, ang pangalan ng Piso Wi-Fi nito ay OPI 1731. So dito po tayo kukonect. So dapat po after nun, maglo-load po yung program. Yan, so nag-load po siya. So open po natin. So yan, lalabas po dapat. System is starting up. Pag ano naman po, hindi siya nag-load tulad nito normally. Ang gawin nyo lang po ay patayin lang po ulit itong OPI board. So pinatin itong isang beses, mawala yung ilaw, unplug, then plug nyo lang po ulit para ma-refresh po siya. And then wait lang po ulit kayo ng ilang minutes para mag-start up siya. So sa case po nito, ito, bagong start up po siya, naglo-loading. So isa rin pong way para ma-check siya ay punta po kayo sa Google Chrome, then i-type po natin sa URL bar ang 10.0.0.1 yan po, para mag-load yung captive portal. So yan po, yun nga lang po, dahil bagong refresh yung program ng Piso Wi-Fi po, babalik po siya sa original na unconfigured na program. So lalabas yung mga ganito pong buttons. So para po mabago yan, i-configure po natin yan. So punta lang po kayo sa Google Chrome or any browser, then type ang 10.0.0.1/ then lowercase admin. Nilalabas po yung inyong add a piece of admin. So dahil na-reset nga po yung Piso Wi-Fi, ang username na default ay small letter admin, then password small letter admin. Then, pwede na po kayo magsimula ulit i-reconfigure yung mga previous nyo pong naset doon. So, pwede din po kayo mag-send ng separate video sa mga instructions po. So, kung gusto nyo po palitan yung password, dito po sa admin, my profile, then i-enter nyo po yung password na bago. So, yung current password, small letter admin, new password yung gusto nyo po. Then, after po yan, save nyo po yan. Then, syempre, pag-edit po ng Wi-Fi rates, dito po. Then yung mga post settings, then network, bandwidth limiter. So ito po, pwede nyo po yung ma-edit yung mga yan. So ganun, pag nag-load na naman po ito, ibig sabihin okay na po ulit yung Piso Wi-Fi nyo. Configuration na lang po yung kulang. So yun lang po kung paano mag-reflash. Thank you po.